harapan para iwagayway ang katapatan at kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ko sa loob ng 8 taon dito sa Hong Kong. Sa unang 3 taon na unang salta ko dito sa Hong Kong, hindi naging madali ang buhay ko dito. Thank you, ate. Andon yung sinubok ako ng maraming pagkakataon, pero alam ko na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Alam ng iba, yung pinagdaanan ko na talagang asin, asukal lang yung inuulam ko noon. Nagtry ako minsan magprito ng itlog, pero hindi ko alam, binibilang pala ng amo ko yung itlog, hinahanap niya kinabukasan. So, sabi ko, nagkwento ako, marami akong pinagsabihan, pero totoo na hindi ka pala dapat nagsasabi sa kung kani-kanino kung ano yung problema mo, kundi ka sa Panginoon. Salamat sa buhay ni Pastor Aliwa, ni Ate Deli, dahil isa sila sa nag-encourage sa akin na lagi kong ilayhen sa aking mga amo. Praise God, dahil yung isang itlog noon, ngayon unlimited na. At hindi pa doon nagtatapos ang kabutihan ng Panginoon dahil sa isang taon na nag-iisa ako sa amo ko, naging turumpo ako. Hindi hinayaan ng Panginoon na maghihirap ako habang panahon na lang dito ako sa Hong Kong. Binigyan niya ako ng kasama. Ngayon maganda na ako. Kasi may kasama na ako, nakakapagpahinga na ako ng maayos. At bukod pa doon, pangalawang pagpasalamat ko sa Panginoon, nag-birthday ako noong August 21. Dinagdagan niya yung edad ko na may ngiti, may sigla sa aking katawan. Siyempre maganda pa rin. So salamat talaga sa Panginoon dahil talagang pinapaganda niya talaga. Yung bonus pa na isa sa pag nagpapasalamat ko sa Panginoon ay nakapagpatapos na ako ng isang nursing, mga kapatid. Alam mo yung puso ko na sobrang galak na galak kasi pinagpapasalamat ko sa Panginoon, sinasabi kong isa ako sa pinakamapalad na OFW dahil hindi lahat ng anak ng OFW ay nakakapagtapos ng pag-aaral. Andun yung talagang alam ko na tumamit talaga ako sa Panginoon na parang hindi ko kayang pag-aralan itong anak ko sa universidad na ito dahil sobrang mahal. Pero andun pa rin talaga ang kabutihan ng Panginoon dahil yung anak ko nakapasok siya sa OWA scholarship program. So, which is halos 50% na lang yung ginagastos ko sa anak ko, praise God. Kasi talagang hanggang ngayon hindi ako makamove on dahil unang anak ko yun, panganay ko. Siyempre ang saya-saya dahil gaya ng sinasabi ko, hindi talaga lahat ng anak ng OFW ay pinapalad. At isa pa, bonus pa, hindi lahat ng OFW na may asawa na umaalis ng Pilipinas ay umuwi na may asawa pang uuwian o umuwi na may asawa pa. Praise God, kasi uuwi ako sa December, may asawa pa ako. Hindi pala hypnotize. Hindi naman siguro naman sa kalaman ng lahat kung ano yung ganda ko sa tagapuhan ng asawa. Siguro kung hindi dahil sa kabutihan ng Panginoon, yung asawa ko ay hindi na mabilang sa daliri ko sa gandang lalaki niya na yun. Kaya salamat talaga sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, hindi niya ako pinabayaan dito sa bansang Hong Kong, pati ang aking buong pamilya. Salamat sa mga panalangin, salamat Pastor Aliway sa encouragement. Encourage ko kayo mga kapatid, ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga problema, mabibigat na problema ang ating mararanasan, manatili tayo sa ating Panginoon, magbabad tayo sa kanyang presensya, huwag tayong magsabi kung kani-kanino, tamang may isang tao lang kayong iiyakan dahil yun lang ginawa ko. Maraming pagsubok na dumating sa buhay ko, may mga tao kasing hindi natutuwa na makita masaya at maganda, talagang pilit nila akong nililita. Pero hindi yun sila pinagtagumpay ng Panginoon. Ako ang kanyang pinagtagumpay dahil alam niya yung laman ng puso ko. Lagi tayong kumapit sa Panginoon, magbabad tayo sa kanyang presensya. Kasi kapag sa tao ay nagsabi, mamarites lang kayo niyan. Kaya manatili kayo sa presensya ng ating Panginoon. Hindi ako mag-iiwan ng mga verses kasi gusto ko na matuto kayong magbuklat ng Biblia at magbasa ng kanyang mga salita. Yes! Hanapin ninyo kung saan doon yung mga magagandang pangako ng ating Panginoon. Matuto kayong hanapin kung asan ba yung mga gandang pangako ng Panginoon na panghahawakan ninyo kapag dumating yung pagsubok na ang akala ninyo ay hindi na ninyo
ninyo kakayanin. Yun lamang at sa Diyos ang pinakamataas na pagbuhay.